Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugang iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Madalas, napagkakamalan natin na ang pagdiriwang ito ay tungkol sa paglilihi ni Maria, sapagkat malapit ito sa Kapaskuhan. Ngunit magandang paalala ulit sa atin, hindi si Maria ang naglilihi. Si Maria ang pinaglihi ng kanyang ina na si Santa Ana. Kaya nga, makalipas ang 9 na buwan mula ngayon, siya ay isinilang. Kailan yon? September 8, bilang kaarawan ng ating mahal na ina. Si Maria, nasa sinapupunan pa lang, pinaglilihi pa lang, walang bahid dungis, malinis ang karangalan, Immaculada Concepcion kung ating tawagin. Kahapon, sinindihan natin ang ikalawang kandila sa korona ng Adbyento na sumisimbolo sa kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Kaya sisimulan natin ang linggong ito sa ganitong tema.
magninilay tayo tungkol sa kapayapaan at titignan natin kung ano ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa tungkol sa kapayapaan. Bago ko tayo magpatuloy, tanong ko muna, payapa ba ang inyong buhay? Sinong payapa? Taas ang kamay. Wow, sana all. Maganda yan. Maganda yung payapa ang inyong buhay. Sinong hindi payapa ang kanilang buhay? Taas nga ang kamay. Okay lang yan. Totoo yan. At nangyayari yan. At maganda, pakinggan ang pagninilay natin sa araw na ito. Maaring para sa iyo. Kung hindi payapa ang iyong buhay, pakinggan mo ang ating pagninilay. Narinig natin ang dalawang kwento na magtuturo sa atin kung paano magkaroon ng kapayapaan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng ating unang mga magulang. Sinong ating unang mga magulang? Si Eva at Adan. Narinig natin ang kwento kung paano hinanap ng Panginoon si Adan. Bakit hinahanap si Adan? Sapagkat siya ay nagtatago. Sino lang ba ang hinahanap? Hindi ba? Yung nagtatago, yung nawawala. Hinahanap si Adan sapagkat siya'y nagtatago at ang kanyang katwiran dahil siya daw ay hubad. Teka muna, Adan. Di ba? Nung nilikha ka ng Panginoon, ikaw ba'y may saplot? Wala. Hubad ka naman talaga. Bakit ngayon nagtatago ka at ang katwiran mo, ikaw ay hubad? Natakot si Adan nang marinig niya na nasa hardin ang Panginoon. Kaya nang tanungin siya kung kumain ba siya sa bungang ipinagbabawal, ang kanyang naging sagot, kasi pinakain ako nung babaeng ibinigay mo sa akin. Tingnan mo, no? Nung tinanong si Adan kung kumain nung pinagbabawal na prutas, anong sagot? Tinuro niya yung babae na binigay sa kanya ng Diyos. No? Ano dapat ang sagot? Hindi ba? Oo o hindi lang. Di ba? Kumain ka ba? Wala ako dyan, Hindi ako yung kumain. No? Kadarating ko lang. No? Di ba ganyan tayo kapag tinatanong? Kapag nagkakasala? Kapag may maling ginawa? Kapag may kasalanan? Nagtatago. Itong nangyayari kapag ang isang tao ay may ginagawa o nagagawang kasalanan, siya ay nagtatago. Imbes na humingi ng tawad, nangangatwiran. Anong katwiran? Sapagkat ako ay hubad. At ang mas nakakalungkot, nagtuturo pa ng iba. Kasi pinakain ako nung babaeng ibinigay ninyo sa akin. Anong sagot ng babae nung tinanong siya, ba't mo raw pinakain? Kasi nilinlang ako nung ahas. Tingnan mo ang tao. Kapag may ginagawang mali, nagtatago. Kapag nabuking mo, mangangatwiran. Pag hindi pasok ang katwiran, magtuturo. Di ba ganyan ang tao? Kaya nawawala ang kapayapaan kasi may ginagawang kasamaan. Ang ayos-ayos ng relasyon mo, nangaliwa ka. Ngayon, tatago-tago ka. No? Ang ayos-ayos ng buhay ninyo, ang ayos-ayos ng negosyo, anong ginawa mo? Sinamahan mo ng pandaraya. Ngayon, nagtatago ka. No? Ang ganda-ganda. No? Mag-aaral ka lang, magre-review. Anong ginawa mo? Gumimik. Kaya noong exam, nagtatago. Nangungopya. Nandadaya. Di ba? Nakakawala ng peace of mind. Nakakawala ng kapayapaan. Bakit? Kasi may ginagawang kasamaan.
may ginagawang kasalanan. Madalas, kasalanan natin kung bakit tayo walang kapayapaan. Bakit? May ginagawang kasamaan. Sa pamilya, bakit magulong pamilya? May ginagawang kasamaan. Sa relasyon, bakit ang gulo? May ginagawang kasalanan. At kadalasan, nangyayari ito ng patago. Walang nakakaalam. Samantala, kwento naman ng pagbabalita kay Maria ng Anghel ang ating narinig sa ating ebanghelyo o ang Annunciation Story. Pamilyar tayo sa kwentong ito kung saan si Maria ay sumunod sa plano ng Diyos. Bagamat si Maria nagtanong. Ang tanong niya, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Kahit may tanong si Maria, sa huli, ibinigay niya ang kanyang fiat o ang kanyang oo bilang tugon sa plano ng Diyos. At kanyang nasabi, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Lahat ito ay dahil naniwala si Maria na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa dalawang kwentong ito, sino po sa tingin nyo ang nagpakita ng kapayapaan sa kanyang buhay? Yun bang nagtago sa Diyos o yung humarap sa anghel ng Panginoon? Yun bang nangatwiran sapagkat ako'y hubad? O yung nagtanong, paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Sino ang may kapayapaan sa buhay? Yung nagturo, kasi pinakain ako nung babaeng ibinigay ninyo sa akin. O yung umako at nagsabing, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Sino sa dalawa o sino sa kanila ang nagpakita ng kapayapaan sa buhay? Si Eva at Adan o si Maria? Isa lang po ang pinapakita sa atin ng dalawang kwentong ito. Ang kapayapaan ay sa Diyos lang matatagpuan. Ang kapayapaan sa Diyos lang matatagpuan. Anumang bumabagabag sa inyong isip, anumang inyong iniisip, anuman ang inyong inaalala, tandaan ang paalala sa Ebanghelyo, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Kung ikaw ay nag-aalala, isipin mo at sabihin sa sarili, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Nakwento ko na ito, di ba? Yung alalahanin ko nung ako'y malipat dito, ako rin guilty. Guilty sapagkat ako ay nag-alala. Nawala yung aking peace of mind. Bakit? Kasi ang inisip ko, pera, koleksyon. Nung mabigay sa akin yung assignment, excited ako eh. No, tuwang-tuwa ako. Sabi ko pa kay Father Douglas, no, sa wakas, may parokya na ako. Sa wakas, magagawa ko na yung mga naiisip ko. Sa wakas, meron na akong matatawag na simbahan. Pero nung nandito na ako, nawala lahat yun. At ang pumasok sa isip ko, pera, koleksyon. Kaya hindi ako nakatulog. Nawala ang kapayapaan sa isip ko. Hindi ba ganun? Alam ko yung mga nanay dito, mga magulang dito, mauunawaan din ako. Kapag wala kang pambayad ng matrikula, kapag mapuputulan na ng kuryente, kapag wala nang pambili ng bigas, mag-aalala ka talaga eh. May isip mo kung paano. Pero ang paalala sa atin,
ipagpasa Diyos. Alalahanin ang Diyos. Ilagay ang kapayapaan sa Diyos sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Isang buwan nang lumipas, hindi ba tayo'y nakaraos? Isang buwan ulit. Ganun talaga. Kung walang pambayad ng kuryente, di mapuputulan. Hindi naman matatapos ang buhay. Kung walang pangsaing, di walang pansaing. Di ba? Kesa naman sa pinagod mong isip mo, kakaalala. Sinira mo ang araw mo, kakaisip. Yan ang sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa. Ang kapayapaan sa Diyos lang matatagpuan. Kung ilalagay mo yan sa pera, kung ilalagay mo yan sa iyong asawa, kung ilalagay mo yan sa iyong trabaho, masisira ang iyong kapayapaan. Kasi ang pera, mauubos. Ang asawa, mawawala. Ang trabaho, maring mawala. Pero ang Diyos, kailanman hindi mawawala. Sa Diyos, ipanatag ang iyong kapayapaan sapagkat sa Kanya lang ito matatagpuan. Mga kapatid, kapag walang Diyos, sa lahat ng ating ginagawa, iniisip at sinasalita, huwag tayong umasa na makakatagpo tayo ng kapayapaan. Dahil walang kapayapaan sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Si Maria ay pinaglihing walang bahid dungis, kung kaya't kahit siya'y namuhay ng mahirap, kahit siya'y naghirap, namuhay siyang payapa ang puso. Dahil wala siyang ibang ginawa, kundi ang mamuhay para sa Diyos. Amen. Amen.